Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Para sa isa na namang edisyon ng Break Time, makakasama po ninyo Thea Pecho Corpuz. Ito po si Ray Sipay, sa kalabang ni Lakay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! At narito ang ating mga headlines. Unang araw makalipas ang ating pagsweldo kahapon. Mayo 16, Defense Secretary Teodoro at mga senador dumanas din ng verbal challenges habang nasa Pag-asa Island. Embahati naman ng Pilipinas sa Beijing, China, abay binahahon ng hate email sa usapin ng tensyon sa West Philippine Sea. Ex-President Duterte kakasuhan ni dating Senator Richard Gordon sa maanumalyang 42 billion pesos farm mali deal. Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, target daw po ng investigasyon ng special team ng Ombudsman. 40 lugar inaasahang dumanas ng danger level sa heat index ngayong araw ng Huwebes. Unang araw ho ng hulihan kontra Colorum, sinabayan ng kilos protesta ng Piston at Manibela. Bangkay ng babae natagpo ang nakasilid sa isang icebox sa Cavite. Bulkang Taal, nagparamdam na naman. Nagpakita ng short-lived phreatic event o pansamantalang pagbuga ng usok. At para sa ating mga detalye, mismong mga senador at si Defense Secretary Gibo Teodoro ay nakaranas ng verbal challenges mula sa Chinese Navy vessel sa Pag-asa Island. Bumisita ang mga opisyal sa Pag-asa Island na nasa Palawan para sa konstruksyon ng rural health units sa naturang lugar. Ayon kay Zubiri, nakababahala ang mga verbal challenges sa kanila ng maraming Chinese vessels na umaaligid sa Pag-asa Island. Gate ni Zubiri, pag-aari ng Pilipinas ang nililibutan ng mga Chinese warship at pinalalayas na ang mga ito. Narito ang pahayag ni Zubiri. Kanina nga pag-landing po namin, may verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng nakakaalarma na verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience nyo din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Yun ang malutong doon, Miss Thea. Lumayas na kayo. Layas! Go away, China! Go away, China. Go away, Go away. Di ba may ganyang kanta? Talaga naman. Samantala na may dineklara po ng Atin Ito Coalition at Akbayan Party na tagumpay ang kanilang misyon sa paglalayag sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa report ho ni RH52 Edniel Parosa, mission accomplished ang termino ni Akbayan Party President na Rafaela David nang makalapit ang mga barko at mga bangka sa mga mangisda sa bungad mismo na Scarborough Shoal. Layunin po na naturang misyon na makapagbigay ng krudo at mga supply sa mga mangisda sa Scarborough Shoal. Ayon po kay David, may advance party naman ng convoy ng Atin Ito Coalition at una nang dumating sa Baho de Masinloc, pero ang pinakamalaking vessel na kasama sa misyon sa kayang media ay hindi na tumuloy sa lugar. Ito po ay dahil naman sa nakita po ang presensya ng mga Chinese Navy vessel o isang warship na umaaligid sa Scarborough Shoal. Una po rito sinabi ho ng Atin Ito convoy na hindi sila atras sa misyon at tutuloy sa kanilang destinasyon kahit bantay sarado sila ng mga barko ng China, kabilang po ang China Coast Guard.
Samantala, pinasusumite ng Kamara ang Philippine Coast Guard ng komprehensibong plano para sa kanilang modernisasyon kaugnay ng pagsisimula ng budget season. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, gagamitin itong basehan para sa ilalaang pondo sa PCG sa sandaling talakayin na ang 2025 national budget. Dapat anyang nakadetalye sa plano ang pagpapalakas ng kakayahan sa pagpapatrolya at pagprotekta sa karagatang sakop ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ng House Speaker na committed ang Kamara na suportahan ang pagpalakas sa Philippine Coast Guard. Samantala naman, nakatatanggap daw po ng hate emails ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing, China mula sa mga Chinese citizens sa gitna ng tumitinding tensyon dyan po sa West Philippine Sea. Ito po ay siniwalat mismo ni Philippine Consul General sa Beijing na si Arnel Talisayon sa deliberasyon ng Commission on Appointments of CA nang siya'y tanungin ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung may nangyayaring harassment sa mga Pinoy sa China. Sinabi niyang wala silang natatanggap naman ng mga report, pero binigyan din po ni Talisayon na may mga nagpapadala sa kanilang embahada ng hate emails mula sa mga hindi nagpapakilalang mga Chinese citizen. Sa kabila po nito ay natili naman anyang profesional ang may pag-ugnayan sa kanya ng mga diplomatic official ng bansang China. Kakasuhan na ng dating senador at ngayon chairman ng Philippine Red Cross na si Richard Gordon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay na maanumalyang 42 bilyong pisong Pharmally deal. Ayon kay Gordon, mayroon siyang hawak na kumpletong detalye sa kung paanong nasangkot dito si dating Pangulong Duterte. Narito ang bahagi ng panayam kay Gordon. Nag-file ako ng kaso, kasama dyan yung report ko na dapat filean ang presidente ng Pilipinas. Pag hindi na siya presidente, wala na siyang immunity. Nagpaplano ba kami? Yes. Ako lang ba? No. Ako ang inuudyo ka ng iba. Sayang naman yung trabaho mo. Mag-file ka. In fact, I'm ready. May timeline ako kung kailan nagsimula. Kung anong role ni President Duterte, nakalagay lahat dyan. At sana huli ang isda. Sabi niya, sabihin ko, bigyan ko lang kayo ng sample. Sabi niya, on August sabi niya, ako ang nag-utos na ilipat ang pera. He was the one who transferred the money. Ayan, no? August 31. Duterte says he was the one who ordered Duque to transfer the money. Una nang inirekomenda ni Gordon noong siya pa ang nakaupong chairman ng Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kaso kay Duterte oras na matapos ang kanyang termino. Pero ayon kay Gordon, bigo sila makakuha ng sapat na boto sa mga senador dahil sa umano'y impluensya ng dating Pangulo sa Senado. Naritong muli si Gordon. Hindi gagalaw sa Senado kung ang presidente sinabi niya ayoko mangyari yan. Kaya yun ang isang problema natin. Yung integridad ng bawat ng bawat nilalagay natin, kailangan may paninindigan. Kaya nga may separation of powers. Ang Senado, hindi pwede pakialaman dapat ng presidente. Pwede pakiusapan, pero huwag mo sasabihin na katulad ng ginawa sa akin. Sisiguruhin ko, matatalo ka. At ginawa niya. Nabihan niya lahat ng barangay, iboto, okay lang sa akin. Andiyan yan eh. Samantala naman, bumuo na po ng special team ang Office of the Solicitor General para imbestigahan ang mga reklamo laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito po'y matapos naman na questionin ang citizenship at legalidad ng pagkakahalal kay Guo dahil naman sa mga hindi tugmang salaysay ng humarap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagkakaugnay ng mayor sa mga na-raid na illegal pogo hub sa Bamban Tarlac. Ayon po kay Soljan Minardo Guevara, layunin daw po nito na alamin kung legal ang pagtakbo o dapat na mahalal sa pampublikong posisyon si Guo. Anya nakanda ang OSG na kumilos kung makita daw po ng basihang magpapatibay sa mga aligasyon laban sa mayor. May pagnay naman ng Office of the Solicitor General sa Commission on Elections o COMELEC maging sa Department of Local Interior and Government at iba pang ahensya ng pamahalaan sakaling umusad na po ang investigasyon. Alas 4:23, 7.6 na bilyong piso ang kabuang halaga ng mid-year bonus na matatanggap ng higit 200,000 tauhan ng Philippine National Police. Ayon sa PNP Public Information Office, mula ito sa pambansang budget sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act.
Samantala, hindi muna makatatanggap ng bonus ang mga pulis na may pending case bilang bahagi ng kanilang disciplinary policy. Matatanda ang inumpisahan na kahapon ang pamamahagi ng mid-year bonuses para sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Samantala naman sa iba pang balita, nakadagdang ipatupad ng Department of Education o DepEd ng Infrastructure for Safer and Resilient Schools sa taong 2025. Target daw po ng 30.56 billion pesos na proyekto na isaayos ang mga paaralang nasira dahil po sa mga kalamidad mula noong taong 2019. Ayon po sa DepEd, makikinabang dito ang higit sa 100,000 paaralan sa bansa na pinapasukan po ng higit sa 700,000 mga mag-aaral. Sinabi naman ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na critical daw po ang proyektong ito sa matatag na agenda ng kagawaran. Samantala, sinabayan ng kilos protesta ng grupong Manibela at Piston ang unang araw ng panghuhuli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga hindi nagpa-consolidate na jeep. Hindi tiyak ni Quezon City Police District Station 10 Commander Police Lieutenant Colonel Robert Morato kung may permit to rally ang grupo, pero kanina anyang ipatutupad ang maximum tolerance. Una nang sinabi ni Manibela President Marv Valbuena na hindi sila kukuha ng anumang permit para mag-rally dahil sa hindi sila bibigyan ng ganitong permiso. Dakong alas 8 ng umaga kanina nang sumugod sa tanggapan ng LTFRB ang nasa 200 mahigit na miyembro ng Piston at Manibela. Panawagan nila na tuluyang ibasura ang Transport Modernization Program ng pamahalaan. Nabawasan daw po ang mga namamasadang jeep sa buong Kamanava area ngayon pong unang araw ng crackdown sa mga unconsolidated jeepney. Bate po sa isang traffic enforcer sa EDSA Caloocan, apektado dito ang biyaheng Monumento Muñoz. Kaya napilitan na lamang umanong pumila sa EDSA Bus Carousel ang mga commuter sa naturang ruta. Sa report po ni RH23 Edwin Duque, kumunti na rin ang mga namamasadang jeep na may biyaheng Navotas Caloocan, Valenzuela, Caloocan at maging sa biyaheng Caloocan Recto at Divisoria. Ngunit generally peaceful ang sitwasyon sa mga Buti lansangan sa Metro Manila sa gitna ng crackdown sa mga kolorum na public utility vehicles, kabilang na ang mga jeepney. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, wala pa silang natatanggap na nahuli sa unang araw ng implementasyon. Wala ring na-monitor na stranded na mga pasahero, pero handa ang mobility assets ng PNP para sa deployment kung sakaling kailanganin. Sa abiso ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, simula ngayong araw ang panguhuli sa mga jeepney driver na hindi nagpa-consolidate sa mga kooperatiba. Nagdesisyon naman po ang ilang mga operator at mga driver na papaserong jeepney na may biyaheng Antonio Rivera sa may Tondo, Maynila, patungong Raon sa may Santa Cruz, Maynila, na huwag munang bumiyahe ngayong araw. Ito po dahil naman sa pangamban nilang sila'y mahuli matapos na hindi sumailalim sa Franchise Consolidation Program para po sa PUV Modernization. Ayon po kay Eduardo Sabili, jeepney operator, pinatigil na niyang pumasada ang kanyang driver dahil naman sa, ang laki pala ng multa, no, Mistea? 10,000 Saka pesos. kukuha ng 10,000 pesos. Kaya bang makita yun sa sa buong araw ng pamasada? Tumal. Mukhang hindi. 10,000 pesos ang multa sa mga tsuper. Mas matindi sa mga operator. Magkano? 50,000. Ay, so kailangan mo 60,000 kung ikaw na yung operator, ikaw pa yung driver. Di ba? Ayon pa kay Sabili, hindi sila pinayagang makapag-consolidate dahil daw sa 7 na lamang silang bumibiyahe sa kanilang ruta na dapat ay 10 jeep. Magkano po multa? 50,000 sa operator. Pagka nahuli po yan? 10,000 sa driver. Ano po gagawin nyo? Ay, kanila lalaki yan. Takpitan na lang nila kung anong kakapit sa Marikina. Kung doon dadalhin, kung saan namin nadalhin, bahala na, hindi ko natutunan. Ay, saan ako kukuha? 71 na ako. Senior na. Yan lang naman ang inaasahan ko kahit pa paano. Di balik kung napakalaki ng boundary rito 300. Wala pa kikita ang driver. Bibigay ko pa yung 100 sa driver. Hindi 50 na lang sa akin. Paano pag nasira pa yan?
Huwag naman. Napakalaki, napakamahal ng pyesa. Yun ang tingin ko. Tapos ayaw pa kami isama sa consolidated. Pagka pipito daw lang kami. Pag nahuli yan, sa kanila lang kaya. Kung kahit anong gawin, chap-chap nila, bahala na kayo. Pero dapat gano'n, kinoconsider na lang siguro. Kahit na kulang sa minimum number ng jeep. Kasi pipito lang sila. O, 7 lang daw eh. Na bumabiyahe. Ano biyahe yun? Kailangan 10. Biyaheng Tondo, Antonio Rivera, patungong Raon. Ayan. Sana nagkaroon lang ng ganyang konsiderasyon na lang siguro. No? Pwede bang i-check na lang muna kung kamusta yung kalagayan ng mga jeepney? Kasi kung pwede pang makabiyahe, baka pwede na, di ba? Hindi na kailangan. Gusto nga nila magpa-consolidate. Kaso, yun naman ang gusto ng gobyerno, di ba? Pero kulang lang yung mga units na bumibiyahe. So yung units ang kulang. Pero, dapat daw 10 eh. 7 lang. Na lamang sila. Paano? So, gusto naman nila magpa-consolidate. So, hindi nasiservisyohan yung mga nangailangan na pinagsiservisyohan ng 7 jeepney. Kasi hindi sila makabiyahe. Kasi hindi sila consolidated. Yun nga eh. So, paano? Pagmumultay mo ng ang mahal-mahal. Hindi kakayanin. 60,000 pesos yung chopper saka yung operator. Wow. Time is 7. Sana pinag-aralan mabuti itong LTFRB. Ano? Magkaroon ng consideration man lang kapag may mga ganun. Baka kailangan pang aralin yung mga ibang aspeto tulad nito. Ay, susapo. Pilipinas, ang oras alas 4:29. Kayo nakatutok pa rin sa DZRH sa programang Break Time. Sa alas 4:37. RH Break Time. Hindi na papayagan ng Commission on Elections o COMELEC ang substitution ng mga kandidato pagkatapos ng deadline ng filing ng Certificate of Candidacy sa May 2025 midterm elections. Sa panayam ng DZRH kay Attorney John Rex Laujanco, tagapagsalita ng COMELEC, sinabi nito na magsisimula ang filing ng COC sa October 1 hanggang October 8 kung saan pinapayagan ng voluntary withdrawal at substitution. Nilinaw ni Laujanco na base sa napagkasunduan ng Commission and Bank, papayagan lang ang substitution pagkatapos ng deadline kung namatay ang kandidato o kaya ay na-disqualify. Samantala, papayagan pa rin ang withdrawal pagsapit ng October 9, ngunit mahigpit ay pinagbabawal ang substitution. Narito ang naging pahayag ni Laujanco. Binigyang diin ng opisyal na kung nasawi o na-disqualify ang kandidato pagkatapos ng deadline ng filing ng COC, kaapelyido lang ng running candidate ang papayagan para sa naturang substitution. Narito muli si Laujanco. Samantala, saan na si Laujanco? Awanon. Awanan. Ay, Madinan. Samantala naman, muling namudmod ng ayudang DSWD sa mga pamilyang matinding naapektuhan ng hagupit ng El Nino sa 6 na mga probinsya sa Region 6. Kabilang po sa pinamigay ng mga tauhan ng DSWD Field Office 6 ay mga family food packs na nagkakalaga ng 64.8 million pesos. Higit sa may 101,000 pamilya naman ang nakinabang mula sa mga probinsya ng Negros Occidental, maging sa Antique, Iloilo, Aklan, Capiz at Guimaras. Ayon po kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, tugunan niya ito ng DSWD sa direktiba ni Pangulong BBM na tiyaking mabibigyan ng kagyat na tulong ang mga pamilyang apektado po ng El Nino. Sa ngayon po ay mayroon pang higit sa 96.7 million pesos na halaga daw po ng relief supplies at standby funds ang DSWD Western Visayas na handang gamitin sa pangailangan ng mga may hirap na residente. Samantala, bahagyang bumaba ang produksyon ng fisheries sector sa bansa sa unang quarter ng 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA.
Batay sa tala ng ahensya, umabot sa 987,000 metric tons ang fisheries production mula Enero hanggang Marso ng 2024 na mas mababa ng 0.5% kumpara sa 992,000 metric tons na produksyon sa kaparehong period noong 2023. Ayon sa PSA, pangunahing nakahahatak sa pagbaba ng produksyon ay marine municipal fisheries. Pero naitala naman ang pagtaas sa produksyon ng commercial inland municipal fisheries at aquaculture. At ngayon, Miss Thea, dumako na tayo sa ating mga report. Meron tayong update mula sa Malacanang. Yun daw pong krisis sa tubig sa Cagayan de Oro City. Hala? Ito rin po pinareresolba ni Pangulong BBM. Gano'n na ba kalala? Gano'n na ba kalala ang krisis sa tubig na yan sa CDO? Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let? Miss Let? Andyan na siya. Utilities Administration. Miss Let, paulit-ulit mo lang. po, hindi nawala na-catch agad. Okay. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibleng pamamahala sa Cagayan de Oro Water District. Pahayag ito ng Pangulo matapos malamang malaki ang problemang kinakaharap ng lungsod sa supply ng tubig. Sa kanyang talumpati sa distribusyon ng Presidential Assistance sa CDO, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang mapag-aralan sa lalong madaling panahon ang solusyon sa sitwasyon ng supply ng tubig sa lungsod. Pinatutukoy rin ni Pangulong Marcos ang angkop na water rate at pagtupad sa mga obligasyon sa consumers at sa mga supplier. Tiniyak ng Presidente na hindi hahayaang mapagkaitan ang mga taga Cagayan de Oro ng kanilang karapatan na magkaroon ng sapat, malinis at ligtas na supply ng tubig. Una rito, pinutulan ang supply ng tubig ng kumpanyang pagmamay-ari ng negosyanteng si Manny Pangilinan ang Cagayan de Oro Water District dahil sa umano'y hindi nababayarang utang. Sabi ni PBBM, kinausap niya na si Pangilinan para maibalik muna ang supply ng tubig habang hinahanapan ng pangmatagalang solusyon ang problema. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Nakipag-usap po tayo kay Mr. Manny Pangilinan ng Cagayan de Oro Bulk Water upang manumbalik ang normal na supply ng tubig habang humahanap tayo ng pangmatagalan na solusyon dito sa problemang ito. Pumayag po si Mr. Pangilinan sa ating pakiusap at handa po siya makipagpulong sa inyong alkalde upang matuldukan na ang suliraning ito at mabigyan ng kinakailangan tubig ang lagpas 60,000 kababayan dito sa CDO. Si Pangulong Bongbong Marcos para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, Philippine National Police maghahain ng motion for reconsideration sa pagkakadismiss sa kaso ng nawawalang si Catherine Camilon. Idetali mo, RH5 Val Gonzalez. Val. Mr. Gagawin ng Philippine National Police ang lahat ng legal na paraan kabilang ng paghain ng motion for reconsideration para maisulong ang paghapol ng hustisya sa nawawala pa ring beauty queen na si Catherine Camilon. Itong pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gis Fajardo matapos na ibasura ng Regional Prosecutor's Office sa Calabar Zone ng kaso laban kay ex-Police Major Alan Di Castro, Jeffrey Magpantay at dalawang iba pang mga jandosya. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na maaari pa rin magsampa muli ng kaso at hindi naman ito matatawag na double jeopardy dahil nasa-level pa lamang ito ng prosecutor. Matatandang sa nilabas na desisyon ng korte ang kawalan ng sapat na ebidensyang dahilan ng dismissal sa kasong kidnapping at illegal detention laban sa 4 na mga suspect. Isa rin aniya sa pinag-aaralan ngayon ng Binoy Special Investigation Task Group Camilon ang direktang pag-aayon ng petition to review sa Department of Justice. Naniniwalang PNP na naipresenta nilang lahat ng mga ebidensya para patunayan ang kinalaman nila Di Castro at Magpantay sa pagkawala ni Camilon. Oktubre noong nakalipas na taon nang mawala si Camilon sa Batangas at ang itinuturong may kagagawan ay si Police Major Di Castro na umaming kasintahan ng beauty pageant contestant. Wala rito sa Campo Crame. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH at naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Thank you. Salamat, Val Gonzalez. Samantala naman, standby Milky and Lakay Raymond at Paz. Abay, dumating na raw sina Lakay Raymond mula dyan sa Pag-asa Island. Nasa Palawan na sila. Matapos na makarinig ng mga verbal warning. Ang mga senador natin. Ayan na inistuloy si Senate President Juan Miguel Zubiri. Correct, oo. Lumayas kayo! Amin to! Alam mo mga nilapag... Amin to mula pa nung hindi pa dumarating si Magellan. Oo, di ba? Ano kaya yung history versus history ba ang lalabanan natin? Kasi meron nga pinanghahawakan na actually talo tayo eh. Because kung history. Kasi during ancient Chinese China pa raw sakop na raw ng China yung South China Sea. Oh, talaga ba? Mga dynasty pa. Nung mga dynasty. So sino ang leader na pinadala nila dito kung sila ang may hawak nito? Sino si Mao Zedong. Baka si Lamang. Hindi, Lamang is Filipino. Sinong leader noon? Kaya nga, so if they are claiming, Qing Dynasty. di ba? If they are claiming na since ancient Chinese era pa itong nasasakupan baka naman si Monkey King. Sino si Monkey King? Monkey King. Di ba nasa mythology yun ng mga Chinese? Hindi ko kilala si Monkey King. Hanggang doon lang ako kay Mao Zedong, tsaka si Confucius. Sila yung makilala ko. Pasensya na. Pasensya na ba? Oo. Ito na, tawagan mo na si Milky. Ito na nga. Ongoing pa ang hearing ng Ethics Committee. At dumalo si dating House Speaker, di ba? Alvarez. Idetalye mo nga yan, Manang Milky, RH12 Milky Ganan. Manang Milky. Teya at Ray, dumadalo ngayon sa hearing ng House Committee on Ethics si dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Ang hearing ay pagdinig sa ethics complaint na isinampa ni Tagum City Mayor Ray Uy laban kay Alvarez. Sabi ni Alvarez, tuloy ang ni Uy, tuloy ang pagdinig at nagpatawag na executive session para dinggin ang panig ni Alvarez. Ang ethics complaint laban kay Alvarez ay nag-ugat sa panawagan nito sa rally ng mga Duterte supporters na bawiin ng Armed Forces of the Philippines ang suporta nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang din sa alegasyon laban sa kanya ay ang madalas na absences o hindi pagpasok sa Kamara at ang umunay libelous remarks sa ilang lokal na opisyal ng Davao del Norte. Pakinggan natin ang pahayag ni Tagum City Mayor Ray Uy ang nagsampa ng reklamo laban kay Congressman Alvarez. Preliminary pa yun na presentar ng complaint po namin. And then we are ongoing executive session with the members. And we're still waiting for what is their next step. Ang pahayag ni Tagum City Mayor Ray Uy ang nagsampa ng reklamo laban kay Congressman Alvarez. Una rito, May 7, nang atasan ng komite si Alvarez na sagutin ang reklamo laban sa kanya at magtatapos ang 10 araw na deadline ngayong araw, Webes. Sabi ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, ang vice chairman ng komite, 6 na penalties ang kanilang posibleng tignan, gaya ng reprimand, censure, suspension ng 60 days, expulsion sa Kamara at iba pang penalty na pwede daw ipataw ng Kamara. So ngayon... Ano sabi ni dating Speaker Alvarez? Ay, hindi pa siya nagpapa-interview. Nagpatawag daw ng special... Ano yung sa Ethics Committee? Ano to? Executive session? Hearing ng Ethics Committee, sure hindi talaga naman pinapa-cover sa media. Ayun. Pero nag-request din si Congressman Alvarez ng executive session. Kaya nakalabas. Ito si Mayor Ray Uy ng Tagum City. Ibig sabihin, kausap niya lamang yung mga miyembro ng komite. At hinihintay pa namin hanggang ngayon. Nag-start sa mga 1:30 ng hapon hanggang ngayon ongoing pa rin ang pagdinig ng ethics committee. Madugong hearing yan. Siyempre, nandyan na yung resource person. Nanamnamin na, Manang Milky, tama? Kasi siyempre, kailangan malaman ng bayan ano ba sinasabi ni Speaker Alvarez. Correct. Tama si Teya na samantalahin na habang marap, di ba? Lahatin na. Oo. All in one. Ethics Committee. Kasi nga naman sa mga nagdaang hearing ni Ethics Committee, for example, Congressman pangalan nito, yung isang kongresista. Di ba? Hindi siya umaattend sa hearing ng Ethics Committee. Ito, umattend itong si Congressman Alvarez. Finally. Ng komite na... Yung si dating si Arnie. Congressman Teves. Arnie Teves. Oo.
ni-stop ang hearing ni Ethics Committee. Finally, ito namang si Congressman Alvarez, first time lang na nagbigay ng order ang Ethics Committee. Ang deadline natapos ngayon, yung 10 araw na pagpapaliwanag niya. Kaya naman sabi niya sa isang statement, nung isang araw, ay a-attend siya sa itinakdang schedule ngayon sa hearing ng Ethics Committee. So, anong aasahan, Mari Milky, after nitong hearing? Anong ilalabas na statement ng Ethics Committee? Pag ganito, Ray, matagal pa kasi magdidesisyon, di ba? Pinapakinggan muna yung magkabilang panig. Kung meron na silang desisyon, ang sabi ng mga miyembro ng Ethics Committee, for example, Congressman Bongalon, i-refer ito sa mga miyembro ng Kamara at pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara. Ayun. Okay. Let's wait and see. Abang-abang. Abangan kung ano magiging pasya, although ang sabi nga ay preliminary investigation pa lamang ito ng Ethics Committee at abangan kung ano ang magiging resulta. Inaasahan namin mga ilang hearing pa ito bago magbaba ng desisyon. Ang Ethics Committee i-refer sa mga miyembro ng Kamara at pagbobotohan sa plenaryo. Ayun. Salamat, Marimilks. Magandang hapon para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH. Ako si Neil Gregoran. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At maya-maya sa ating pagbabalik, pabilisan ng pindot, pabilisan ng mga daliri. Pabilisan? Yes! Dahil tayo mamimigay ng perang nakasmile, hindi nakabusangot. Buti nga yung pindot eh. Oo. Yung mga unang panahon, dial. Dial lang ang telepono. Aantay mo pa yon. Oo, kasi pag in-assist mo, baka masira yung di ba? Yung rotary. Ano ba yung pinakamahaba na dial? 0 ba? I don't know. Hindi ko naabutan. Grabe naman, di raw naabutan. Yata, parang 0 nga o 9. Oo, yung pag ginanon mo 0 talaga. ata. Hihintayin mo pang ganun. 0 nga ata. Oo. Tawagan nyo kami sa 0998-568-9094 para sa ating mas malakas promo sa break time. 0998-568-9094. Mamaya, tatanungin natin kung sino man ang mapalad na mananalo sa ating... Ang tanong. Mamaya natin tatanungin. Kasi kung talagang nakatutok sila, alam nila lagi ang sagot. Diba? Actually, ang sagot talaga, DZRH. Talaga ba? Kasi hindi yung tatanungin ko. Pilipinas, ang oras, kulang-kulang 7 minuto bago mag-alas 5. Ang oras, 5 minuto bago mag-alas 5. RH Break Time! Happy birthday muna! Oy, happy birthday! Kay Sino? Team Dasta. 7th birthday kay Team Dastas na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw mismo pagbati mula sa kanyang mommy at daddy na sina Eric Dastas. Wow! Baka may pa-samgyup yan sila, sir. Siyempre, babahan ng samgyup. Oo, diba? Happy 7th birthday. Ayun. Balikan na natin. May winner na raw. Winner na. Wow, congrats. Ang bilis naman. Sabi ko sa'yo, mabilis yung mga... mabilis pumindot. Okay, hello. Magandang hapon po. Good afternoon. Ano pong pangalan nila? Dave Perez po. Dave Perez. Taga saan si Dave? Marikina po. Marikina. Saan sa Marikina? Concepcion Dos po. Concepcion Dos. Ayun. Lagi kayo nakatutok dito sa aming himpilan? Opo, kasi nagda-drive po ako. Lagi po ako nakatutok. Yun. Driver si Kuya Dave. Ingat lang po, Manong ha. Driver po ng anong unit? Hindi po driver. Private po. Private. Ay, mahilig magmaneho. So kapag ka siya'y nagmamaneho, tayo ang kanyang background. Tama, Sir Dave? Yun. Yes, ma'am. Ayun. Correct po kayo. Salamat po. Salamat po, Sir Dave Perez. Ngayon, ang tanong. Opo, ano pong himpilan yung inyong pinakikinggan na magdiriwang ng ika-85 anibersaryo? DZRH po. Talaga po. Kung talagang kayo'y nakatutok sa aming himpilan, ano pong programa ang inyong pinakikinggan sa ngayon? Nakalimutan ko na po, sorry. Break time. Break time Oo. Kaya dapat kayo, pagka nagmamaneho Kuya Dave Perez, ikaw ay tatabi, magbe-break time ka para hindi delikado sa iyong biyahe. Saka para hindi kayo ma-heat stroke, di ba? Kailangan nagbe-break time. Naka-ano po ako, hazard. Naka-hazard. Akala ko naka-Bluetooth speaker po ako. Ayan. Huwag niyo po munang ibababa ang telepono para po kayo ay mabigyan ng instructions ng ating kakausap po sa inyo. Maraming salamat, Sir Dave Perez. Thank you po. Salamat din po.
Salamat po. Oh, diba? Congrats, Ganyan Sir talaga Dave. kapag nakatutok, tapos Sir pumindot, Dave Perez, Perez ng yun, Marikina Marikina. Concepcion Ayan. 2. Oo. Ano Basta bang background niya, DZRH. Yun, Oo. diba? At dapat huwag kalilimutan mag-break time. Oo, lalo Yan. na kapag halimbawa ganitong oras kasi Lalo pag mainit ang panahon. Ano? oo, tapos nagda-drive ka. Mag-break time mo muna kayo Correct. ng mainit na kape. Uy. Kaya pwede iced coffee? Pwede rin. Oo, kasi para daw mas relaxing. Salamat and congratulations ho, Sir Dave Perez. Balikan na natin ang ating mga reports. Sa ating standby na ba si Lakay Raymond? Standby kay Lakay Raymond fresh from Pag-asa Island. Sa ating pa rin po mga balita, handa raw pong tulungan ng DOLE ang nasa 500 empleyado ng Sofitel Hotel. Naku naman Grabe yan. So sad. Oo, ako rin. Kala mo naman talagang araw-araw na nandyan. Pero hindi, kasi syempre. kapitbahay natin Saka ano na yan ano yung kasama institusyon. Kasama na rin sa kasaysayan natin. Yes, di ba? Dito sa CCP area. Correct, tama. Naapektado ho ng nalalapit nilang pagsasara. Ayon po kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, naka-standby daw po ang kanilang mga programa tulad po ng employment facilitation, referral, livelihood programs at training. Binanggit din po ng kalihim na nagpulong na sila ng pamunuan ng Sofitel at tiniyak na may matatanggap na separation packages ang mga empleyado. Una na pong kinumpirma ni Sofitel President Esteban Peña na sa June 30 na lamang daw po ang huli nilang operasyon matapos po ang 51 taong nakabukas ang hotel. Ilang years? 51. Wow. Years. Sayang, no? Anyway, ito pa isang nakakalungkot na balita dahil natagpo ang patay at nakasilid sa isang icebox ang 25 taong gulang na babae sa loob ng bahay ng hinihinalang sospek sa Barangay Hugo Perez, 13 Martires City, Cavite. Nadiskubre ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima matapos ipagbigay alam mismo ito sa pulisya ng asawa ng sinasabing jeepney driver na sospek. Sa panayam ni RH30 Eric Dastas kay 13 Martires City Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Batoktoy, posibleng utang ng sospek ang naging dahilan upang kitilin nito ang buhay ng naturang biktima. Kinuwento pa niya ng jeepney driver sa asawa nito ang ginawang krimen at inamin din na sinyakal niya ito gamit ang isang lubid. Upang maitago ang kanyang pagpaslang, isinilid umano nito ang biktima sa isang malaking ice box. Pinaghahanap na ngayon ang otoridad ang tumakas sa suspect upang panagutin sa naturang krimen. Di rin kinaya ng konsensya. Grabe ano. Ito na, fresh from Pag-asa Island, si RH28 Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Mr. Patuloy na susuportahan ng Senado ang mga isla sa West Philippine Sea at ganoon din ang mga uniform personnel na naka-assign sa mga ito. Ito ang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanilang pagtungo sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Kasama sina Senate Majority Leader Joel Villanueva, Deputy Majority Leader J.B. Hercito at Defense Secretary Gibot Sidor at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Sinabi ni Zubiri sa tuwing budget season dahil nasa kanila ang power of the purse ay maglalaan sila ng karagdagang pondo para sa development ng mga isla sa West Philippine Sea. Ganon din sa AFP at Philippine Coast Guard na nangangailangan ng makaragdagang kagamitan. Tumangging idetalye ng Senate President kung ano ang mga ito at pabirong sinabi na baka marinig pa ng 22 mga barko ng China Coast Guard at Chinese militia na nakaposisyon ilang milya lang ang layo mula sa Pag-asa Island. Sa panig naman ni Defense Secretary Teodoro, hindi lang responsibilidad ng executive at legislative branch of government ang pagtatanggol sa West Philippine Sea, kundi ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Dito kailangan ng tinatawag na whole of nation approach. Nagpasalamat ito sa suporta ng Senado sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Mula dito sa Puerto Princesa City, Palawan, lalapag lang namin dito galing ng Pag-asa Island. 2 oras ang biyahe via Philippine Air Force C-212. Wow, 2 hours? Nakailang radio challenge ba, Lakay Raymond? Nakailang radio challenge ba yung ginawa nung China? Tuwing lipad, basta tuwing lipad pa rin yun, ay to and fro
may radio challenge dahil nandun lang sila sa area eh. Itong mga Chinese authorities at ang sinasabi na you are entering into a Chinese territory, kumbaga umalis kayo, kung hindi you will suffer the consequences. Parang ganon. At ano ang sinasagot natin? Ano ang ating reply? Mayroon namang standard reply yung mga piloto ng Air Force na diplomatic. Sabi nga nung piloto dito, mas diplomatic na tayong sumagot kaysa sa kanila kasi kung pakinggan mo sila, pasigaw. Ay, oo. Pasigaw. Saka talagang mayroong intimidating matindi yung babala. Parang, or else you will face the consequences. Parang ganun eh. Ha? Oo, yun yung laging binabanggit daw. Pero mahinahon namang sumagot itong ating mga... Ito, normally, itong sinasabi, leave immediately or you will be responsible for all the consequences. Over. Ganun. Ayun, kasi alam mo, pag tumayo ka doon sa airport ng airport ng Pag-asa, kitang-kita mo, lapit lang. Malapit lang. Talaga. Sobrang lapit ng mga barko ng Pilipinas, ng China. China Coast Guard yung pinakamalaki. Tapos napakarami niyang kasamang mga, ang tawag talagang inangkin na. Militia ship. Militia na nakapantay doon. Yung bilang nila kanina, nasa 22 daw yung nasa area. Wow. Pwede ba mag-deploy ng mga buhaya dyan sa sa area? Baka singkit. Baka singkit yung buhay. Ang ganda ng signal mo dyan, Lakay Raymond. Sa Palawan na siya. Nakabalik na tayo ng Puerto Princesa. Kanina, medyo mahina doon. Siguro dapat yun ang sabi ni Senate President Subiri. Kakausapin nila yung mga telcos para maglagay ng karagdagang equipment para sa communication. Dahil paglapag namin doon, sabi nung tumanggap kami ng text na welcome to China. Totoo? Yun ang na-receive niyo. Wow! Ang kapal naman ng mukha ng China. Wow. Dapat daw kung welcome to China, dapat mag-roaming ka na. Kaya yun, correct. Ganun, no? Para makasagap ka ng signal sa area. Pagtayo na pala sila ng cell site. Oo, correct, diba? May mas malawak na yung kanilang pasilidad. Sana ma-improve din natin ang facilities natin dyan sa area. Kasi napakalapit yung sinasabi nila yung nabalita natin before na yung Subi Reef, kung tawagin ang sabi ng mga lokal dito, yung Subi Reef daw ay paggabi, kitang-kita mo na animo isang napakaliwanag na syudad. Galing kung dito. Kasi nagtayo na sila ng mga building-building. May mga airstrip na development na ginawa nila doon. Talaga naman. Tinauhan na. Salamat, Lakay Raymond. Buti naman at nakaligtas naman tayo dyan. Buti nakabalik kayo ng maayos. Oo. Dapat i-sustain din yung pagtulong dito sa mga isla sa West Philippines. At syempre, yung mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na nagbabantay, lalo na ngayon nangyayaring panghaharas sa atin ng China dito sa West Philippine Sea. Mula dito sa Puerto Princesa City sa Palawan, para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond De Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Wow, ayan. Maraming salamat, Lakay Raymond. At malakas daw ang ulan dyan sa may South Caloocan. Nanay ko nagreklamo na naman kasi umulan daw pero parang 15 minutes lang sa LA. At ngayon? Kanina nga parang naduroan lang yung sasakyan. Kasi wala rin. Wala. Talsiyan lang ng laway. Asa na yun? Ano ba yun? Washer. Ayan. Ilang Filipino celebrities dumalo sa Cannes Film Festival. Idatali mo nga, Showbiz Princess, Aliyah Ikatlo IV. Lakay Ray at Miss Thea spotted ang ilang Filipino celebrities sa pagbubukas ng Cannes Film Festival ngayong taon sa France. Kaya hindi na lamang mga Hollywood stars ang aabangan doon dahil marami-rami na ring Pinoy celebrities ang rumarampa sa red carpet. Isa na rito ang beauty queen actress na si Kylie Versosa na pangalawang beses nang dumalo sa naturang event. Very stunning si Kylie sa kanyang block serpentine gown at Barbie ang dating ng beauty queen. Ayon sa kanyang designer na si Mark Baumgartner, ang tag ni Kylie na look ay dark romance and mystery. Bukod kay Kylie, dumalo rin ang actress na si Ruby Ruiz, Lorna Tolentino, Shaina Magdayaw, Sylvia Sanchez at ang aktor na si Sian Lim. Ito'y dahil kabilang ang kanilang mga pelikula na may screening sa Cannes Directors Fortnight. At yan ang latest sa Breaktime Showbiz. Ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
At yan ang kabuuan ng ating palatuntunang break time. Bukas ulit tayo'y magsama-sama dito pa rin sa DZRH. Nakasama niyo po ako po, Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayas, ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Susunod ang palansyano pagbabalita hatid sa inyo ni Ka Henry Uri at Miss Kay, Karen O. Yong.